Nakikita ko lang ito. Kilala niya, di ba? Si Amy Marcos, Senador Amy, kapatid ng ating Pangulo. Alam niyo kung bakit ko pinapakita? Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Mangyari po kasi, may inilabas siyang inisal ng mga listahan ng mga kandidatong for senador. Di umano, yan ang pwedeng maging kandidato ni Pangulong Marcos at kasama siya. Tirayo ko na ilabas yung mga pangalan dahil baka naman ginagamit lang niya yan o kung ano man, hindi pa naman opisyal. Ngayon ang tanong, bakit meron siyang ganyan? Akala ko ba sinabi niya na kahit siya mag-isa, hindi niya iiwan ang mga Duterte? Kahit siya mag-isa, Duterte siya. Bakit ngayon Marcos na siya? Bakit ngayon kaalyado na ng mga kasama siya sa di umano'y kandidato ni Pangulong Marcos? Anong ibig sabihin nito? Ramdam na ba ni Amy mahina na ang mga Duterte? Ramdam ba ni Amy na baka bumagsak na ang mga Duterte kaya iniwan niya? O iniiwan na ba niya? Anong inyong masasabi doon? Ba hindi naman sa akin ang galing yan. Sa kanya pa ulit-ulit yan. Kahit mag-isa siya, Duterte siya. At marami nga siyang batikos sa mga policy at programa ng kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr. Sunod-sunod yan sa loob ng 2 taon. From day 1, marami ang batikos niyan. Pero ngayon sasama din pala sa administration kasi alam niya malakas ang galaw ng administrasyon. Kahit sino, kailang mga kandidato, mayroong pagkakataong manalo. Yan naman talaga, on record yan sa Philippine politics. Ang administration party, administration candidate, nakakalamang ng mga 20-25% na may chance na manalo compared dun sa independent o kandidato ng oposisyon. Pero ang tanong, ulitin ko, bakit niya iniwan? O iniiwan na ba niya? Amy, pakiiliwanag mo yan. Dahil magagalit sa iyo ang DDS. Isang araw nga, minadinig ako doon sa isang DDS. Ayan na, nagpakilala na si Amy. Hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. Espiya talaga yan. O, kita mo, binanatan ka ng ganun. Kasi dati, Duterte ka. Kahapon niya, doon sa press conference, kamakalo sa press conference ni Vice President Inday Sara, may nagtanong, sabi niya, oo, kaibigan ko siya, pero malamig. Sabi niya, oo, kaibigan ko si Amy, ganun lang. Hindi mainit yung pagkakasagot. So, ramdam din siguro ni Vice President na nag-iiba na nga si Amy. Kaya Amy, magpaliwanag ka. Ikaw ba'y pro-administration na ngayon dahil kandidato ka sa 2025? O baka naman pag ikaw ay nakabalik sa Senado, wala ka na naman gagawin kundi banatan ng kapatid mo at yung mga programa ng Pangulo, kaya galit. Di ba nagagalit sa iyo ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters? Hindi ka raw pwedeng pagkatiwalaan. Ngayon, ang posibleng nagagalit sa iyo ay mga DDS at mga Duterte. Kasi hindi ka sumama dun sa initial lineup ng mga for senador ng kampo ni Duterte. Wala ka ron eh. At ikaw pa yung naunang naglabas ng di umano initial na listahan ng mga pwedeng maging kandidato ng administrasyon. Bakit ikaw naglabas nun? Di ba dapat yan Partido Federal o ang mismong ang Pangulo, yung kanyang partido at siya mismo ang dapat maglabas? Bakit inunahan mo? At kasama ka doon. So, anong ibig sabihin yan? Bumabalik ka na ng Malacanang dahil may kailangan ka at iniiwan mo na ang iyong sinasabing kahit mag-isa ka, hindi mo iiwan si Duterte. Paano yon? Naloko na. Naku, Amy, ang dami magagalit sa inyan. Magagalit sa iyo mga Marcos loyalists at supporters kasi ginagamit mo ang Malacanang ngayong ikaw ay may kailangan. At doble ang galit ng mga DDS at mga Duterte followers dahil iniwan mo na sila na parang gano'n ang dating. Naloko na talaga, namamangka sa 3 ilog. Bay mahirap yon. Pro Kibuloy ka rin, di ba? Amy? So, yan ang ilog ni Kibuloy, ilog ni Duterte, ilog ng Malacanang. Yan ang dinadaanan mo ngayon, 3 ilog. Delikado yan. Nagtatanong lang, totoo ba? Totoo bang iniiwan mo na ang mga Duterte? Totoo bang ikaw ay tanggap na at kasama ka na ng administration party? Ano bang partido nga ba ni Amy? Hindi ko alam, hindi naman siya member ng Partido Federal ng Pilipinas, di ba? Nung araw yata, naging nationalista party ni mga Bilyar. Okay, so any comment, reaction, dyan po sa galaw na ito ni Senador Amy Marcos. Anong inyong masasabi dyan? Please like itong ating mga video, especially dito sa MA Pinoy TV. Sunod,
napapag-usapan ng politika, may mga operation pa kilala na kasi next month, September na, October filing na ng Certificate of Candidacy ng mga kandidatong national, party list at mga senador. Ngayon, ang tanong, initial at hindi naman ho yan confirm pa pero naglalabasan na yung mga pangalan, mga picture ng kandidato ng oposisyon, kandidato ng mga Duterte at kandidato ng administrasyon. Anong tingin ninyo? Karapat-dapat ba sila? Pero sinusuri ko, oh my goodness. Ang lupit ko, no? Wala pa akong nakikitang karapat-dapat. Kasi recycle eh. Yung lineup ng gobyerno, recycle. Kung saan-saan lang kinuha. Puro artista pa. Yung administration, yung Duterte, di umano, kung meron totoo yung mga listahan lumabas, ganon din. Hinahanap ko yung magagaling, may prinsipyo at may paninindigan. Ala eh. Sorry po doon sa initial na naglabasan, yung iba, mga dati na senador, na kung ilang dekada na senador, gustong bumalik. Ano bang ginawa nila? Eh alam mo yung ibang mga senador na gustong bumalik dyan, yung nga yung pumabor sa pogo ni Duterte. Na ngayon, ang lumalabas pala, alam nyo, may pag-aaral ngayon ng mga abogado, na yun palang Executive Order number 13, parang pahintulutan ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng pogo operation dito, through PAGCOR, yun pala'y dapat ni-ratified. Dapat inapruban pa yan ng Senado. Ay ang Senado naging bulag-bingi. Walang tumutol, walang ginawa. Kaya nagtuloy-tuloy yung Executive Order number 13. Anong nangyari ngayon? Lumalabas na paglabag dun sa Republic Act 9487 yata yun tungkol dun sa karapatan ng PAGCOR. Sinasabi ngayon ng mga abogado katulad ni Congressman Luistro ng aming lalawigan ng Batangas, sinapawan ng Executive Order number 13 yung batas, Republic Act tungkol sa PAGCOR. Di ba? Na dapat pala yan pinigilan o na-ratified ng nililis muna, tinutulan o sinusugan ng Senado. Ay nanahimik yung mga senador ng mga panahon yun eh. Marami nga doon pumabor pa. Ngayon gusto nilang kumandidato uli. Gusto nilang bumalik. Ayaw ko ng pangalanan. Alam na ninyo kung sino tinutukoy ko. Alam naman ninyo yung mga senador na gustong bumalik na pumabor sa Pogo na ngayon ay babalik na naman. Recycle. Yan ang ligwaheng tama. Recycle yung naglalabas ang pangalan. Although hindi pa official yan. Pero kung yan, sorry, mukhang wala yata akong ibobotong senador. Ayaw kong magsisi. At kailanman, ayaw kong mangyari yan. Sana kayo ganun din. Matuto na kayo mga butanting Pilipino dito at sa abroad, lalo na kayong OFW. Kasi ngayon, malaki-laking bilang o majority ng mga OFW makaboto kasi online na. Hindi ka tulad ng araw, pumunta ka ng embassy, magmamasahe ka pa, kung ano-ano. Para makaboto ngayon, hindi. Online na, kaya kahit nasa bahay ka, pwede ka makaboto. Kaya asahan nating milyon-milyon din na maaaring boto ng OFW at yung mga Pilipino nandito sa atin. Ingat po tayo. Di ba? Meron kayong mga senador na pinagsisisihan ngayon. May mga opisyalis ngayon na pinagsisisihan nyo bakit nyo binoto. Para hindi magsisi, maging marunong. At ito po yung halimbawa sinasabi ko. Doon sa mga naglabas ang mga pangalan, recycle ng mga pangalan, recycle ng mga politiko, lumang politiko, bagong politiko, papugi lang, paganda lang, drama lang. Parang ang family corporation, magkakapatid, mag-iina, anak lang. Bakit puro kayo na lang? Wala na bang iba? Sorry. Pero yan ang aking tingin. Wala pa po akong nakikita karapat-dapat nating gawing senador doon sa initial na mga naglabas ang pangalan. Yan ang prinsipyo ko. Yan ang aking paniniwala. Sorry po. Sana dumating pa yung mga karapat-dapat na mga tao at pangalan na magkakaambisyon sa pagiging senador. Tumakbo po kayo yung mga karapat-dapat yan. Maawa kayo sa bayan. Isalba nyo ang bayan. Sa mga taong pabalik-balik na lang, wala namang nagawa dyan. Or ginagawa lang nila, yung nagte-take advantage lang sila sa kailang kasikatan, bilang artista, bilang personalidad, sa kung ano-anong sektor. Ginagamit lang nila yun. Pero wala namang ma-deliver na maganda para sa bayan sa ilang dekada na pabalik-balik sila dyan sa mataas na kapulungan. Sorry po, nagpapakatuto lang ako dahil mahal ko ang bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Yun lang po ang ating pinangahawakan. Kaya maging marunong sa pagboto para hindi pagsisihan.